back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. Yes. And our voice actor here. Randall! Yes. At tayo nga ay laging may kayanggaw of the day. At siya ay si... Ang ating kayanggaw for today ay si Juliet Lianto. Sabi niya, Miss Jem, or love story. Sabi niya, grabe, grabe ang abang ko. Kung sino talaga ang aswang, yung pala si Kuya Pablo lang pala. Akala ko naman si Mang Toti na ang aswang kasi nga, ang baho daw ng hininga. Yan, baka nga bagang lang siguro ni Mang Toti yung naamoy nila. Yan, shout out po. Shout out kay Ma'am Juliet. Ayan, nakikinig talaga ng ating kwento. Oo, yun yung sa storya ni Jerome na marami silang pinaghihinala ang aswang. Yung may mabaho ang hininga. Kumakain kasi ng bangkay. Oo, ikaw ba naman kumain ng bangkay laman loob ng tao? Babaho talaga yan. At ayun na nga ang ating kayanggaw of the day. Kung gusto niyo rin maging kayanggaw of the day, i-comment nyo lang ang inyong natutunan sa ibaba. At wag na nga natin patagalin pa rin dahil ang ating kuwento ngayong araw ay tungkol sa kuwento ni Nessa at ni Ray. Tama? At ayun na nga, kaya mga kayanggaw, humanda na at kumapit na kiligin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po sa inyo, Miss Jem, at sa lahat ng taga-suporta ng inyong channel. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagpili sa kwento ko para maibahagi ang aking karanasan sa inyong mga tagapakinig. Tungkol po ito sa kakaiba at mahiwagang kabayo na alaga ng kaklasiko at tungkol sa pag-ibig na hindi ko inaasahan. Ako nga po pala si Nessa at ito ang aking kwento. Ophelia? Ophelia? Nandiyan ka na ba? May magpakita ka naman sa akin, oh. Nagmamadali ako, eh. Charan! Ayan. Uy, Nessa, namiss kita. Ilang araw ka na rin hindi dumadaan dito sa puno ng balete. Sinabihan kasi kitang pumunta ka na lang sa bahay, di ba? Alam mo, sa 5 taon natin magkaibigan, hindi ko man lang alam kung saan ka nakatira. Ay? Dito mo lang ako lagi naabangan sa puno ng balete. Bakit ba ayaw mo sabihin kung saan ka nakatira, ha? Hindi mo pwedeng malaman kung nasa ng bahay ko, no? Ito talaga, oh. Bakla ka talaga ng taon. Di bale, kung ayaw mong sabihin, di wag. Tumbak lang to. Masyado pang pasikreto. Kala mo naman, kagandahan. Ay, parang may nangyayari dun, ha? Oo nga, may nagugulo na naman. Sige na, umuwi ka na. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Mag-ingat ka, ha? Sige. Umalis ka na at baka mamaya madamay ka pa sa gulo ng mga chismosa. Sa susunod tayo magtsikahan. Babush! Hey, babush. Ganon lagi si Ophelia sa akin. Nagkikita kami sa puno ng balete. Pero saglit lang kaming mag-usap at pagkatapos, paaalisin niya na ako. Parang kinakumusta niya lang ako palagi. 5 taon na kaming magkaibigan pero walang nakakakilala sa kanya bukod sa akin. Sa gitna ng kalsada, nakita ko si Kuya Dado. Isa siyang lasinggero sa aming baryo na madalas nagmamaoy tuwing lasing. Ay, nako. Dado, tama na. Mamaya may mataga ka dyan at wala ka namang ibang papagamot. Pambihira ka talaga, oo. Sa susunod, huwag kang inom ng inom tapos mananakit ka ng tao kapag kalasing kang wala namang ginagawa sa'yo. Ortas, may atraso ka pa sa akin ha. Buisit ka. Akala ko makakalimutan ko, pinatawag mo ako dun sa bayan dahil sa pagwawala ko rito ha. Munti ka na akong makulog dahil sa'yo. Halika rito, mataga na kita. Ano ba, Dado? Bitawan mo nga ako. Ipapakulong talaga kita. Tamuho ka? Sinira mo na nga yung bahay ko noong nakaraan. Gusto mo pa ako saktan ngayon? Bitawan mo ako, Dado. Hindi kita natansya dyan eh. Ay, uy, Kuya Dado, tama na nga po yan. Bitawan niyo nga po si Ate Tess. Baka makasakit ka na naman eh. Huwag kang mangingialab dito ha. Ayaw makasaktan ha. Ha? Bubuisit na ako sa'yo. Ano po bang nangyayari sa inyo? Pwede ba, Kuya Dado? Labanan niyo nga yung alak na kumukontrol sa katawan ninyo?
Alam ko, nakikita ko, may masamang hangin na sumusunod sa inyo. Kaya nyo nagagawa yung masasamang bagay na yan. Tumahimik ka, anong pinagsasasabi mo? Ano ba? Anak na hindi kitang matamaan Pero sa susunod, sisiguraduhin kung matataga na talaga kita sa leeg. Nako, Nessa, tumakbo ka na. Mukhang sa'yo na nabaling ang galit ni Dado. Bilis, takbo! Kuya Dado, wag naman po, ano ba? Dahil sa'yo, napatay ko na sana si Tess. Masyado kang pakialamera. Naku, ang kabayo ni Ray, nakawala na naman. Ay, kabayo! Lumayo ka dyan ko ayong ikaw tatagayin ko gagawin kita tama! Kuya Dado, wag na wag kayong lalapit dahil sisipain kayo ng kabayong yan. Hindi ako natatakot sa kabayo ng kaklase mo. Dahil isang taga ko lang dyan, magiging hapunan ko yan. Tatapakin ko talaga yung makikita mo. Matapang na sumugod si Kuya Dado papunta sa akin. Pero agad pumagitna ang kabayo. Buong lakas nitong sinipa si Kuya Dado, kaya tumalsik siya at nabitawan ang kanyang itak. Ang lakas ng kabayong to. Oo, ano? Hindi. Oo, tama na. Huwag mo kong titignan na ganyan. Kuya Dado, bakit parang takot na takot ka sa kabayo? Alis na ako. Alis na ako. Demonyo! Anong nangyari dun? Rosita, halika nga rito, lumapit ka nga sa akin. Paano mo tinakot si Kuya Dado ng ganun, ha? Di naman hamak na mas mukha siyang kabayo kaysa sa'yo, di ba? Di ba? Galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Sa bagay, muntik na niya nga ako mataga kanina, di ba? Buti na lang talaga nakailag ako. Diyos ko. Tumakas ka na naman kay Ray, ha? Ikaw talaga. Mapapagalitan ka na naman ng kaklase kong yun mamaya. Ano sabi mo? Nararamdaman mong papalapit na si Ray. Ay, oo nga no. Ang galing mo ha. Ayun na pala yung nag-aalaga sa'yo eh. Nessa, Oh, sabi ko na nga ba, walang ibang pupuntaan ng kabayo ko kundi sa iyo lang eh. Rosita naman, bakit ka ba tumata ka sa asyenda? Kanina pa kami naghahanap eh. sabi nitong si Rosita, gusto niya lang daw magpahangin. Magpahangin. Yan ba talagang sinabi ni Rosita? Oo, hindi naman siguro lingid sa'yo na naiintindihan ko siya, di ba? Buwisit kasi yung Mang Dado na yun eh. Halos araw-araw na lang naglalasing tapos magwawala. Parang timang. Oo nga eh. Alam mo, makakahanap din ng katapat yung lalaki yun balang araw. Sana nga. Sige, tara, umuwi na tayo. Naku, ayaw daw niyang umuwi hanggat hindi ko kayo inihahatid sa asyenda. Oo, edi, ihatid mo na kami. Mas maganda nga yun kasi makakakwentuhan ka pa namin ng matagal. Nga pala. Ano nga palang sabi ng guru natin dahil hindi ako nakapasok? Tanghali na kasi ako nagising kanina eh. Alam kong hindi na rin ako papapasukin sa gate kaya umabsent na lang ako. Eh di wala. Sanay na rin naman na sila na madalas kang hindi pumapasok eh. Isa pa, tingin ko naman, naiintindihan nila yung trabaho mo sa asyenda. Isa kang working student kaya hindi talaga madali yung pagsabayin yung trabaho sa pag-aaral. Sinabi mo pa. Pero paano nga pala nakarating doon si Rosita kanina? Hindi ko rin alam eh. Basta bigla na lang siyang sumulpot tapos pamagitna ng tatagain na sana ako ni Kuya Dado. Ah, Saka alam mo ba? Naku, sinipa na talaga si Kuya Dado ah. As in sobrang lakas, ang layo ng tinalansik ni Mang Dado. Sayang nga hindi mo nakita eh. Nag-enjoy ka sana kung paano ako pinagtanggol nito ni Rosita. talaga? Oo. Tapos ito pa nakita ko. Mukhang natakot si Kuya Dado kay Rosita kanina. Ah, Di ko nga alam kung bakit eh. Talagang nanginginig siya sa takot tapos bigla na lang tumakbo. Sigaw na sigaw ng demonyo. ano naman kaya nakakatakutan niyo sa kabayo ko? Naging palaisipan para sa akin kung bakit parang naduwag si Kuya Dado. Mayroon kasi akong koneksyon sa mga hayop. Bata pa lang ako, nakakaintindi na ako ng nararamdaman nila. Hindi ko alam kung bakit ako ganon. At hanggang ngayon, hinahanapan ko pa rin iyon ng sagot. Hindi rin lingid sa akin na may lahi akong babaylan. Kaya naiisip kong baka iyon ang dahilan kung bakit nauunawaan ko ang damdamin ng mga hayop. Maraming salamat ka pala sa paghatid mo sa amin ni Rosito dito sa asyenda. Ha? Nakakayanan naman. Eh, kung hindi ka sumama, wala talaga yung balak bumalik. Wala yun. Paminsan-minsan kasi ilalabas mo si Rosita. Siyempre, nabuburyo rin yan dito sa asyenda, no? Paikot-ikot lang siya dyan. Alam mo, napapansin ko nga eh. Kada Martes at saka sa Biyernes,
Palaging dun tumatakas si Rosita. Hindi ko nga alam kung saan to pumupunta palagi tapos babalik na lang na parang walang nangyari. Malakas ang kutob ko, hinahanap ka niya. Siguro nga. Sinasabi kasi nito sa akin na namimiss niya raw ako eh. Di ba, Rosito? Parang ako yata yung amo mo, hindi siya eh, no? Kita mo yan? Sumasagot talaga siya sa akin, di ba? O siya, alis na ako. Sa Lunes may pasok na naman tayo ha. Pumasok ka naman dahil gagraduate na tayo ngayong taon. Sige, basta dumaan ka dito sa asyenda ha. At baka aalis na naman to si Rosita kapag hindi ka nakita. May hirapan na naman akong gilapin tong kabayo na to. Kaagad akong umalis sa asyenda para makauwi na sa bahay. Nakasalubong ko naman si Ate Tess. Natataranta pa rin siya pagkatapos ng nangyari kanina. Kamusta ka pala, Nessa? Hindi ka ba nasugatan o nasaktan man lang sa ginawa ni Dado kanina? Buisit talaga yung damuhong yun, oo. Wala nang kadala-dala sa lugar natin, puro na lang panggugulo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako nasaktan. Buti na lang po talaga dumating sa kaniligtas po ako ng kabayo ni Ray. Natakot nga po si Dado sa kanya kanina eh. Ay, Ate Tess. Oh, Bakit po kaya nagkakaganyan si Kuya Dado, no? Alam niyo po kasi, may nakikita talaga akong itim na usok na sumusunod sa kanya eh. Malakas po talaga yung kutob ko na yun yung nagtutulak sa kanyang gumawa ng masasamang bagay. ay nako. Wala namang itim na usok ako nakikita sa likuran niya. Baka naman guni-guni mo lang yun. Pagka-addict niya yan sa droga, saka sa alak. Alam mo na, baka na-over na ang utak sa kakadroga. Naluto na ang utak. Ay nako, alam naman ng buong baryo na gumagamit ng droga ang lalaking yon. Ay, pala, inaabangan ko si Mang Ben eh. Paubos na kasi yung gamot na binibili ko sa kanya. Sana lang hindi nababalik ang Dado na yon. Kasi lalong sumasama ang pakiramdam ko sa damuhong yon. Ay nako. Ganun po ba? Suki po pala talaga kayo ni Mang Ben, no? Ay oo, hindi lang naman ako ang suki niyan dito. Marami kami. Alam mo ba, gumagaan ang pakiramdam ko kapag nakakainom ako ng mga gamot niya. Hindi na sumisikip ang dibdib ko. Isipin mo, hindi ako mapagaling ng doktor ha? Pero sa gamot ni Mang Ben gumagaling ako. Mabuti naman po pala kung ganun. Sige po, uwi na po ako ha. Marami pa po akong gagawin sa bahay eh. Tumango si Ate Tess, kaya nagpatuloy na ako sa pag-uwi. Makalipas ang ilang araw, nagkita ulit kami ni Ofelia sa puno ng balete. Nakaupo kami ron habang nag-uusap tungkol sa mga nangyari sa baryo nang mabanggit niya si Mang Ben. Teka, paano mo naman nakilala si Mang Ben? Nagkita na ba kayo? Lolo mo o kamag-anak mo ba siya? Buwang ka din ano? Kapag nabanggit lang, kamag-anak na. Ay nako, umiikot din naman ako sa baryo nang hindi mo alam. Alam mo, totoo niyan, hindi tunay ang gamot na tinitinda ni Mang Ben. Ha? Gawa lang yun sa bahay ka. Ay, Diyos ko. Teka, paano mo nasabi yan? Di ako makapaniwalang nakilala mo talaga siya ng ganyan ha? Oo nga! Ay, balak ako ayaw mo maniwala. Sus! Hanggang ngayon, chismosa ka pa rin talaga. Oo nga. Ay teka, gusto mo bang ipakilala kita kay Ray? Yung lalaking gustong-gusto mo pero kaibigan lang ang tingin sa'yo. Ayoko. Hindi ako interesado makilala siya. Hindi naman siya gwapo eh. Uy, grabe ka ha. Alam mo, napaka-KJ mo talaga. Kala mo naman, napakaganda mo. Mukha kang baklang mahaba ang uso, no? Ay! Imbis na magalit, natawa lang si Ofelia. Hindi naman talaga nagtatagal ang usapan namin dahil lagi lang siyang nagpapaalam kaagad. Nabalitaan kong may sakit kasi si Ray, kaya ilang araw na naman itong hindi nakapasok sa paaralan. Dinalahan ko siya ng pagkain sa asyenda. Nadatnan ko siyang nakahiga sa kubo, habang si Rosita naman ay nasa labas at kumakain ng damo. Hoy, sabi ng guru natin, kada may pasok nakakasakit ka. Sinasadya mo ba yan dahil tamad ka mag-aral ha? Oh, ito yung pagkain mo ha, kumain ka na muna. Ay, naku, gusto ko bang magkasakit?
Masama talaga ang pakiramdam ko, Nessa. Kawawa kasi Rosita hindi ko mailabas. Paano nung nakarang araw, tumakas na naman yan. Hayaan mo na kasi si Rosita. Bumabalik din naman yan palagi eh. Paano kung huliin siya ng iba tapos gawing tapa? Ay, nako. Oh, Sakit talaga ng lalamunan ko, kakaubo. ay nako. Pinagpapawisan ka na oh. Halika nga rito. Pupunas ako ng panyo yung pawis mo. Salamat. Lumapit siya sa akin, kaya pinunasan ko ang pawis niya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Pakiramdam ko, tumigil ang oras habang magkatitigan kaming dalawa. Ayos ka lang ba, Nessa? Uy, Ha? uy, Nessa. Ha? Oo, ayos lang ako. Ikaw na lang magpunas ng pawis mo ah. O, etong panyo. Ikaw talaga, Iba ang tingin mo sa akin, Alam mo, malakas ang kutob ko. May gusto ko sa akin. Hoy! Oo. Kapal naman ang mukha nito. Wala no. Kaalis na nga dito. Ang mahalaga, okay ka na. Uy, Rosita! Anong ginagawa mo dito? Ano? Oh, ha? Bakit mo ako tinutulak kay Ray? Uy, Rosita, tumigil ka. Matutumba si Nessa. Uy! Nessa naman, Pasensya ka na kay Rosita. Ayos ka lang ba? Buti na lang, nasalo kita. Kulit talaga na itong kabayo ko. Kulit talaga nitong kabayon to. Kala mo hindi kita naiintindihan, ha? Tumigil ka na nga, hindi ako kinikilig, no? Ano yun? Nag-uusap kayong dalawa? Ayos anong sinasabi niya sa'yo? Ito kasing kabayo mo, parang timang eh. Makauwi na nga. Nakangiti akong umalis sa asyenda ng araw na yon. Kapag kaming dalawa lang ni Rosita, sinasabi ko sa kanya kung gaano ko kagusto si Ray. Isang bagay na hindi ko naman maamin-amin sa kaklase kong si Ray. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Mang Ben. Ngumiti siya habang papalapit sa akin. Bigla akong nilamig. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa takot sa kanya o sa aninong nakasunod sa kanyang likuran. Ay, Nessa. Mukhang nagulat kita. Hindi naman ngayon lang tayo nakita. Oo nga po eh. Pasensya na po ah. Magugulatin lang po talaga ako. Ayos ka lang ba? Abay, bakit parang namumutla ka at pinagpapawisan? Wala po to. Kulang lang po siguro ako sa kain. Saka, alam niyo na, nalipasan lang po ng gutom. Tapos kulang sa tulog. Baka gusto mo subukan ang gamot tayo. Nilalako ko. Bumili ka na. Pwede mo rin naman itong utangin. Naku, wala naman po akong sakit eh. Sa susunod na lang po ah. Gutom lang po to. Ay, nga po pala Mang Ben. Wala po ba kayong nararamdamang kakaiba sa katawan nyo? Wala naman. Abay, bakit mo na itanong Ha? Wala naman po. Na-curious lang po kasi ako. Manggagamot po kayo, di ba? Naisip ko lang po kung nakakaramdam din po kayo ng sakit. Gayong meron naman po kayong panlaban, di ba? Ay, naku, ikaw talaga bata ka. Kung ano-anong iniisip mo. Siya, maglalako na lang muna ako kaysa makipagkwentuhan sa iyo, Marami pa kasi akong bahay na pupunta. Sige po. Ay, kayang meron dun sa isang yun. Nakilala namang mabait si Mang Ben sa baryo. Kaya kahit may kakaiba akong nararamdaman tungkol sa kanya, hinayaan ko na lang yon. Wala rin naman akong pagbabasihan na may aninong nakasunod sa kanyang likuran. Nang araw na yon, kailangan kong bumalik sa paaralan dahil may mahalaga akong kailangang tapusin. Madilim na nang nakauwi ako. At dahil wala nang masakyan, naglakad na lang ako pauwi. Pagdating ko sa tubuhan, may narinig akong yabag na parang sumusunod sa akin. Lumingon ako pero wala naman akong nakita. Kung sino ka man, pwede bang magpakita ka na? Baka akala mo natatakot ako sa'yo Hindi naman ako maganda para magkaroon ng stalker Kaya sige na, magpakita ka na.
Nessa, kanina pa kita sinusundan. Ang dado. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sa gabing ito, malaya akong gawin ang kung anong gusto ko. Wala nang taong dadaan dito, kaya walang tutulong sa'yo. Kayo na naman. Sige, tumakbo ka hanggat kaya mo. Pag nahuli kita, wala ka ng kawala. Tulong! Tulungan niyo po ako! Lakasan mo pa! Huli ka na, Nessa. Pakawalan niyo ako! Aray! Ang dado, ayoko! Pakawalan niyo ako! Halika na, doon tayo sa gitna ng tumbuhan. Doon ka lumaban kung kaya mo. Hinila niya ako papunta sa gitna ng tubuhan. Pagdating namin doon, pinahiga niya ako sa lupa, kaya sinipa ko siya ng malakas. Mas lalo lang siyang nagalit, kaya sinampal niya ako. Halos manginig ang pisngi ko sa sobrang lakas nito. Nanlaban ako, pero sobrang lakas niya. Wala ka na kawala sa akin, Nessa. Akin ka na. Pakawalan mo ako! Ayop ka! Baboy! Sinusumpa ako. Kapag may ginawa ka masama sa akin, hagilapin kita kahit sa impyerno! Pinatakot mo ako. Sige, tignan natin kung kaya mo lumaban. Sa tingin mo, bubuhayin pa kita pagkatapos nito? Hindi na! Ayop ka! Pakawalan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Si Rosita! Rosita! Anak na, ikaw na naman. Hindi na ako matatakot sa'yo, kabayo ka. Lumayas ka dito at huwag ka mangialam. Rosita, tulungan mo ako! Sipain mo yung hayop na to! Mabilis na tumakbo si Rosita papunta sa amin ni Mang Dado at agad niya itong sinipa ng malakas. Tumilapon si Mang Dado sa lupa. Pero hindi pa roon natapos si Rosita. Nilapitan niya ulit ito at muling sinipa at inapakan. Tinangka ni Mang Dado na tagain ang kabayo. Pero agad akong tumayo para pigilan siya. Hinawakan ko na mahigpit ang kanyang kamay para maagaw ang itak. Pero nasugatan ako sa braso. Kaya ka talaga, hayop ka! Tama na! Huwag niyo akong pagtulungan ng kabayo yan. Umanda kayo sa akin sa mga susunod na araw. Anong nangyari dito? Anak lang, Nessa! Ano ginagawa sa'yo ng lalaking to? Pinagtangkaan ako ni Mang Dado. Hayop ka. Hanggang ngayon wala ka pa rin balak magbago. Ang dapat sa'yo, ilibing ng buhay! Lalaban ka sa akin? Pwes, pagbubuli ko kayong dalawa. Biglang sinipa ni Rosita si Mang Dado. Lumakas ang hangin sa paligid habang paikot-ikot ang kabayo sa kanya. Gumapang ako papalapit kay Ray para tulungan siyang makatayo. Pero bigla akong natigilan. Naging kulay asul ang mga mata ni Rosita. Pagkatapos noon, buong lakas niyang sinipa si Mang Dado kaya tumalsik ito ng ilang metro palayo sa amin. Nagulat ako sa kakaibang lakas ng kabayo at doon ko napagtanto na hindi siya normal na kabayo na madalas nakasakasama ni Ray. Sumakay na tayo. Kailangan na nating umalis dito. Huwag na nating hintay makabangon pa ang demonyong yan. Sige, Rosita, takbo! Saan ka ba galing? Bakit ka ba ginabi? galing ako sa eskwelahan eh. May panasa kasi akong homework kanina. Hindi ko naman akalaing susundan ako ng demonyong yun at pagtatangkaan ng masama. Mag-ingat ka sa susunod. Kaya pala nagwala si Rosita kanina sa kulungan niya. Nanamdaman niyang nasa panganib ka. Nung pinakawalan ko siya, mabilis na tumakbo palabas ng asyenda. Mabuti na nga lang naisipan kong sundan siya. Grabe, hindi ko rin akalaing darating si Rosita. Malakas talaga yung koneksyon namin dalawa eh, no? Kahit malayo ko, alam niya kapag kailangan ko ng tulong. Salamat, Rosita. Ihatid ka na namin sa bahay niyo. Nga pala, Ray. Nakita mo ba yung nakita ko kanina, ha? Ang alin? Yung naging kulay asul yung mga mata ni Rosita. Tapos sobrang lakas niya. Yung pagkakasipa niya kay Mang Dado kakaiba eh. Parang may kakaibang kapangyarihan to kabayo mo. Nagbibiro ka ba? Matagal ko na siyang inaalagaan pero ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Hindi ko pa siya nakitang nagkaganon pero totoo ba yung sinasabi mo? Totoo yung sinabi ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Talagang nagkulay asul yung mga mata niya kanina. Hindi kaya kapag galit siya,
lumalabas talaga yung kakaibang kapangyarihan niya. Hindi ko alam kung naniniwala si Ray sa akin o nawiwirduhan na siya, pero hindi na siya nagsalita pa. Pagdating namin sa bahay namin, agad niyang tiningnan kung may sugat ako. Nang makita niya ang galo sa braso ko, marahan niya iyong hinaplos habang nakatingin sa akin na parang may pagsisisi. Dapat sinabi mong gagabihin ka para nasundo ka na namin ni Rosita. Lagi naman akong libre basta kailangan mo ako. Sa susunod, huwag kang magpapabaya. Hindi ka titigilan ng lintik na yon, sigurado ako. Salamat Salamat sa inyo ni Rosita. Utang na loob ko sa inyo yung pangalawang buhay ko. Buwisit talaga yun. Nagkaroon ko pa ng sugat dahil sa walang hiyang lalaking yun. Nakakagigil talaga. Hayaan mo na, maliit na sugat lang naman to eh. Kaya wag mo na ipag-alala. Kahit na, nasa karapatang saktan ka no. Humanda talaga sa akin ang matandang mukluba na yan. Dahil gagantihan ko siya. Uy, Ray. Teka, galit ka ba sa kanya dahil kaibigan mo ko o dahil... Alis na muna ako. Sige na, babalikan kita bukas. Tandaan mo ang bilin ko sa'yo ah. Huwag mo na ulit akong pag-aalalahanin. Nang sumapit ang umaga, nakapagdesisyon akong ireklamo si Mang Dado kay Kapitan. Ngunit nagulat ako nang makitang nalalanta ang mga damo sa paligid. Nagkakagulo ang mga tao sa baryo dahil sa nakakagulat na pangyayari. Nang umagang iyon, pumunta ako sa puno ng balete. Nakita kong nakaupo si Ofelia doon na parang naghihintay sa pagdating ko. Hoy, bro ah. Buti naman at naisipan mo akong puntahan. Ang akala ko talaga may masamang nangyari sa'yo eh. Munti ka na ako magtampo sa'yo. Paano mo naman nasabing may masamang nangyari sa akin? Muntikan ka na nga kay Dado, di ba? Ay nako, ang demonyo talaga ng taong yon. Alam mo, gustong-gusto ko siyang patayin dahil sa ginawa niya sa'yo. Kaya lang, ayoko matawag na kriminal, no? Teka lang ah. Alam mo, nagtataka na talaga ako sa'yo eh. Paano mo namang nalaman na muntikan na ako kay Mang Dado? Isa pa, hindi mo naman ako kaya ipagtanggol eh. Hindi ka nga makaalis dito sa puno ng balete, no? Kahit bakla ako, no? Mas malakas pa rin ako sa kanya. Paano hindi ko malalaman na nangyari? May nagpapakalat. Sa susunod nga, mag-iingat ka sa hutas na yon. Pero syempre, huwag na natin pag-usapan yon. Tignan mo ang paligid. Kapon, berde pa ang mga damo, pero ngayon, nalalanta na. Sa tingin mo, ano kaya nangyayari? Wala rin akong alam eh. Nagulat na nga rin ako paglabas ko ng bahay kanina na nakaganyan na yung mga damo. Sa tingin ko, kagagawan to ng aswang na nagtatago sa baryo. Aswang? Oo, merong aswang sa baryo. Ang totoo niyan, nakikita ko siya palagi. Pero bawal kong sabihin kung sino. Ganon? Para quits, may secret din ako ah. Pero willing ako i-share sa'yo. Alam mo bang may mga tao ako nakikita na may usok sa likuran nila? Ewan ko lang kung ako lang nakakakita ng ganun ah. Kung may iba pa nakakita, di ba? Teka, may naririnig akong ingay. Ha? Parang may gulo na naman. Teka, ay naku Diyos ko, nai-stress na ang beauty ko sa lugar na to. Halos sa araw-araw na lang may gulo. Ano ba namang baryo to? Ay, mga war freak ang tao dito sa inyo, no? Ay naku, umalis na tayo dito. Sa susunod na araw naman tayo mag-usap ha. Nakakatakot kasi yung mga tao ngayon eh. Lahat sila puro matatapang. Nagpanik si Ofelia habang tumakbo palayo sa puno ng balete. Tumakbo rin ako paalis doon at doon ko na nga nalaman ang mga nangyari. Mayroong mga nagwawalang tao, may mga itak at gustong pumatay. May iilan ng mga taga-baryo ang nakahandusay sa lupa, tuguan at wala ng mga buhay. Halos hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang takot. Ang bawat taong nananaga, may mga usok na nakasunod sa kanilang likuran. Ay nako Nasa, umilag ka! Bakit ka ba nakatayo lang riyan, aba? Matataga ka na riyan, iha! Teka, ano po bang nangyayari sa kanila? Bakit po ba sila nagpapatayan? Hindi ko rin alam. Basta tumakbo na lang tayo paalis dito. Hindi ko na po talaga maintindihan yung mga pangyayari dito sa baryo eh. Namatay na nga po yung damo, dagdag pa tong mga pangyayari nagpapatayan yung mga tao. Parang pinaghaharian na po ng demonyo yung baryo natin, Aling Rosario. Ay naku, tama ka. Ay naku,
Hindi tayo pwedeng tumuloy doon sa dulo. Naroon si Dado. Magtago na muna tayo dito sa matataas na damo. Hindi po kaya nila tayo makita dito. Hindi yan. Basta huwag na lang tayo masyado maingay. Lalabas na lang tayo mamaya kapag humupa na ang galit nila sa isa't isa. Gusto ko silang awatin at pigilan para wag nang magkasakitan at wag nang magpatayan, pero alam kong hindi ko yon kayang gawin. Wala sila sa kanilang mga sarili. Tinataga ang ilang mga taong walang kalaban-laban. Ang dahilan kung bakit sila naging masama ay paniguradong dahil sa itim na usok na siyang kumokontrol sa kanilang likuran. Ay naku, napapansin kong hindi ka nakatitig sa mga tao kundi sa kanilang likuran ah. May nakikita ka ba ha? Wala po ba talaga kayo nakikita? Ang totoo po kasi niyan, Aling Rosario. May nakikita po ako sa likuran nila eh. Itim na usok po. Itim na usok? Opo. Nagtataka nga po ako kung bakit walang ibang nakakita kundi ako lang eh. Sa tingin ko po talaga kinokontrol sila ng itim na usok na nasa likuran nila kaya sila nagkakaganyan. Palagay ko po demonyo yung usok na yun eh. Ay naku, ikaw lang talaga ata ang pinagpala na nakakita ng mga ganyang bagay ah. Hindi talaga namin nakikita yan. Pero ang dasal ko sana dumating ang araw na tuluyan ng manahimik ang baryo. Kung totoo man na may kumokontrol sa kanila sana'y maglaho na lamang iyon. Aling Rosario, hindi po ba sa kayong babaylan? Bakit hindi niyo po nakikita yung mga nakikita ko? Ganito kasi yun. May kanya-kanyang kakayahan ng mga babaylan, Nessa. Di ba mga babaylan din ang mga magulang mo? Pero ni minsan, hindi ko naman alam na nakakita sila ng bagay na hindi dapat nakikita. Gaya ng sinasabi mong usok na yan. Paano mo bang nakikita yung usok na sinasabi mo? Ewan ko po basta kahit po ako naguguluhan din sa mga nangyayari. May kakaiba din po akong pakiramdam pagdating sa mga tao. Makikita ko kung mabuti sila o hindi. Basta po nararamdaman ko yun. Naku, malakas pala talaga ang pakiramdam mo. Senyalis na yan, Nessa. Senyalis po ng ano? Ay, wala. At nakatapos na yata yung kaguluhan ng mga damuho. Kaya pwede na tayong lumabas dito, ha? Hindi na natin nakokontrol ang utak ng mga tao, kaya mag-ingat ka na lamang sa bawat kilos mo, ha? Ano mang oras, mananakit ang mga yan. Opo, kayo rin po mag-iingat din po kayo, ha? Pagkatapos ng mga nangyari, nagsimula akong makaramdam ng hindi maganda. Tuwing gabi, hirap akong makatulog dahil sumasakit ang ulo ko. Ang buong akala ko dahil lang iyon sa mga nangyayari sa paligid. Dahil sa stress ko, kaya nagkaganoon. Pero habang tumatagal, palala na ito ng palala. Hanggang sa nagkaroon na ako ng panaginip tungkol sa mga babaylan. Una kong sinabi kay Ray ang lahat-lahat, kaya pinayuhan naman niya ako tungkol dito. Alam mo, Nessa, kaya ka lang yata nagkakaganyan dahil iniisip mo ang problema sa baryong to. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatulong dito sa baryo. Pero na lang kung may mahika ka. Gusto ko naman talaga makatulong kasi. Pero wag naman sana nga hantong sa ganito. Tingnan mo nga yung mga mata ko. Namamagaan na dahil hindi talaga ako makatulog. Natatakot na kasi ako sa mga napapaginipan ko eh. Ano ka ba naman? Panaginip lang yun. Ang alam ko nga, hindi naman talaga nangyayari mga panaginip sa totoong buhay. Ako nga, nananaginip akong ikakasal sa palakay. Natatakot ba ako ron? Oh. Ay nako, iba naman kasi ang panaginip mo. Kung isang beses lang sana, di masasabi ko natural lang. Pero yung gabi-gabi, kakaiba na yun no. Hindi ko na nga rin kaya yung pananakit ng ulo ko eh. Basta parang mawawasak na yung mga ugat ko sa ulo ko na parang puputok na lang. Alam mo, wag ka na lang mamroblema sa nangyayari sa baryo. Basta ito lang tandaan mo, palagi ka lang dapat mag-ingat. Tingnan mo si Rosita ang lagkit ng tingin sa ating dalawa. Gusto mo bang malaman yung sinabi ni Rosita? Ha? Ano raw ba sabi niya? Ang sabi niya, inamin mo raw sa kanyang gusto mo ako. Ano, totoo ba yun? Hindi Hindi ko sinabi yun. Talaga ba, Rosita? Ang chismoso mo pala? Huwag mo na siyang pagalitan. Baka nakakalimutan mo nakakaintindi ako ng mga hayop pa.
Kaya kung ayaw mong mabuking, huwag ka magkwento sa kanya. Ay nako, sa ko nasasabihin kung may papakain na ako sa'yo. Kumusta na pala yung sugat mo? Uy, bakit nangingiti ka? Wala. Ayos lang naman, magaling na to. Kaunting galos lang naman yan eh. Mukhang maganda ang mood mo ngayon ah. Ano bang meron? Wala. Ay, Ray, kailangan ko na palang umalis ha. Pupunta ako dun sa puno ng balete. Nandun yata si Ofelia. Alam mo, namimiss ko na si bakla eh. Ilang araw ko nang di nakakita yun eh. Yung kaibigan mo, ikaw lang nakakakita at nakakakilala? Alam mo, kung tunay siyang tao, bakit ayaw niyo man lang magpakilala sa akin? Baka mamaya, engkanto yung kaibigan mo ha? Hindi yun engkanto, uy. May engkanto bang bakla? Uso na ba sa kanila yung LGBTQA+++? Saka isa pa, nahahawakan ko siya, no? Ang alam ko sa mga elemento, hindi naman yun nahahawakan, di ba? Pero na lang kung bibigyan nila ako ng permiso. Bahala ka. Magaling ka namang kumilatis ng tao, kaya wala akong dapat ipag-alala sa'yo. Oo, kaya. Kaya wag ka na mag-alala. O siya, alis na ako ha. Musita, bye. Uy, ingatan mo si Ray, my loves ha. Pumunta na ako sa puno ng balete. Pero na makarating ako doon, wala pa si Ofelia. Naghintay pa ako, ngunit sumapit na ang halos 1 oras, hindi pa rin siya dumarating. Nakaramdam ako ng lungkot dahil pakiramdam ko, kinalimutan na ako ni Ofelia. Naisipan kong umalis pero pagkaharap ko sa daan, nandoon siya, nakatayo at nakangiti sa akin. Charan! Oh, naboard ka bang kakahintay sa akin? Pasensya na, medyo natagalan ako. Marami kasing ginawa sa bahay. Ay, kala ko hindi ka na darating eh. Ngayon ka lang na-late sa usapan natin ha. O, maupo muna tayo doon, may kukwento ko sa'yo. Teka, bakit parang ang lungkot naman natin ang pagmumukha mo? May problema, beshi ko? Ay, ayoko kitang nakikitang ganyan. Ma-hurt ako. Natatakot kasi ako, Feli. Kada gabi, mayroon akong napapaginipang masama. Mga ritual, dasal na hindi ko maintindihan, tapos orasyon. Alam ko yung lahat ng yun dahil nakikita kong ginagawa yun ng nanay ko dati. Tapos ngayon napapaginipan ko rin yung mga babaylan pero hindi ko naman nakikita yung mga mukha nila. Ano yun, normal pa ba ako? O baka iba na yung nangyayari sa akin ha? Bakit ka naman nag-aalala ng ganyan? Alam mo, wala kang dapat ikatakot lalo na sa mga bagay na alam mong imposibleng mangyari. Ay naku, napaka-weird mo talaga, babae ka. Meron nga kasing gumugulo sa isip ko. May nakita akong babaeng nakaputi. Umiiyak tapos may hawak pa na apoy. Malakas ang kutob ko. Ikaw ang babaeng nakaputi, no? Ha? Bakit naman ako? Paano magiging ako yun? Ay naku, Nessa, kung ikaw ang nakakabasa ng aura ng isang tao, ako naman nakakaalam ako kung anong mangyayari sa kasalukuyan. Talaga? Darating ang gabing makikita kitang nakasuot yung puting damit na yon. Umiiyak habang nakahawak sa isang sulo. Iyak dahil sa saya, pero hindi dahil sa lungkot. Ha? Weirdo ka rin pala eh. Alam mo, para na ako mababaliw tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan. Ay nako, kaibigan kita, Nessa. Kung baliw ka, mas baliw din ako, no? Pero, puwera biro. Gusto kong lakasan mo ang loob mo kahit anong mangyari. Kung papipiliin ka, madalas mo pipiliin yung makakabuti sa'yo, ha? Maging mabuti kang tao kahit napakasama talaga ng ugali mo. Hoy, bakla! Kailan pa ako naging masama? Talaga Nako, to? ah. Bumuntong hininga ako ng mga sandaling iyon. Matapos ang usapan namin, nakahawak siya sa pisngi ko habang nakangiti. Inalis ko ang kanyang kamay at tinalikuran na siya. Wala pang lalaki nakahawak sa pisngi ko at kahit bakla siya, lalaki pa rin siya sa paningin ko. Ay, para naman nandidiri ito. Oy, akala mo naman interesado ako sa'yo. Oy, bakla ako, Nessa, no? At wala akong planong magbagong buhay kasama ka. Tsura na ito. Masama kasi yung kutob ko, Ophelia eh. Ay nako, alam mo, ilabas mo na yung sama ng kutob mo at nang maitama ko. Sige na, ready ako makinig sa'yo. Hindi kaya sinumpa ako ng mga ninunong babaylan? Bakit ka naman isusumpa, Diyos ko? Hindi ka naman babayla para isumpa ka nila. Hindi pa pwedeng isipin mo in a positive way na yung mga panaginip mo, may something yon. Kunwari, isipin mo,
Kaya sila nagpapakita sa'yo dahil gusto nilang maintindihan mo na may kakayahan kang iligtas ang baryo. Hindi ko nga maligtas yung sarili ko eh. Barya pa kaya. Ayan yung nagpapahina sa'yo. Kapag kakulang ka ng tiwala sa sarili, talagang manghihina ka. Tignan mo yung nangyari kay Dado. Pinapahirapan siya dahil sa ginawa niya sa'yo. Pinapahirapan? Si Mang Dado? Oo. Pinapahirapan siya ng mga hayop na mga kaibigan mo. Diba, deserve niya yun dahil masama siya. Ang daming tao na pwedeng pagtripan pero ikaw pa rin napili niya. Nagkamali siya nang gusto mabiktima. Teka lang. Pinapahirapan ng mga hayop? Totoo ba? Kahit masama yun, kawawa pa rin siya. Pero sama kasi talaga ng ugali niya eh. Hindi ko na nga nakikita yung si Mang Dado simula nung gawan niya ako ng masama. Alam mo, sa totoo lang, yung sinasabi mong kinokontrol sila ng itim na usok, totoo yon. Talaga? Pero utak lang naman kasi ang nakokontrol ng demonyo, ang puso hindi. So, ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Kung mabuti ang puso mo kahit anong bulong sa'yo ng demonyo, hindi mo susundin yon dahil alam mo masama. Pero kung masama ang puso mo, aba, susundin mo talaga yun dahil gusto mong maging masama. Ganun lang yung kasimple, Nessa. Naiintindihan ko si Ophelia. Pero malakas ang pakiramdam kong may alam siya sa mga nangyayari sa baryo. Para bang nagmamanman din siya. Hinarap ko ang panaginip ko at inisip na senyalis iyon para kumilos ako at makatulong sa baryo. Ngunit ang hindi ko makayanan ay ang matinding sakit ng ulo at katawan ko. Napadaan si Mang Ben sa harap ng bahay namin at inalok ako ng gamot na tinitinda niya. Dahil marami nang nagpapatunay na mabisa ang mga gamot niya, nagtanong ako kung meron siyang gamot para sa sakit ng ulo at katawan. Mayroon akong iba't ibang klase ng gamot dito. Ito ang pinaka-epektibo para sa sakit ng ulo at katawan. Abay, mura lang ito. 100 na lang para sa'yo. Sige po, salamat po. Masakit po kasi talaga yung ulo ko eh. 2 linggo na nga po akong ganito. Ay, hindi ko na po alam yung gagawin. Inumin mo yan 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali at gabi. Para pagkain lang. Makikita mong resulta pagkalipas na 3 araw. Sige po. Ito po pala yung bayad. Ay, sa wakas. Sumubo ka na rin ang gamot ko. Alam mo ba, ilan na lang kayong hindi bumibili nito. May ewan ko kung natatakot ba o ano. Isipin mo, kung hindi mabisa ang gamot ko, matagal na tumigil si Nates sa pagbili sa akin. Ay, hindi naman po sa natatakot ako. Wala naman po kasi ako nararamdaman na sakit ng mga nakaraang hindi ako bumibili sa inyo eh. Pero ngayon po kasi meron na po talaga. Sana mapagaling ka ng gamot ko, iya. Kaagad akong uminom ng gamot ni Mang Ben. Pagkatapos kong makainom, gumaan kaagad ang pakiramdam ko. Humiga ako sa sofa para matulog. Ngunit laking gulat ko nang may malakas na kumalabog sa pinto. Agad akong bumangon at binuksan iyon. Nagulat ako nang makita si Ophelia. Papasukin mo ko para walang makakita sa akin. O sige, pasok ka. Bakit ka ba nandito? Saka paano mo nalaman yung bahay ko? Hindi ka pa naman nakakapunta dito mula noon. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi tunay na gamot ang tinitinda ni Mang Ben? Bakit ka bumili at uminom noon? Teka, paano mong nalaman na... Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang kinakainis ko, hindi ka nakikinig sa akin. Ang tigas ng ulo mo. Mupo ka nga, titignan ko yung noo mo. Bakit? Ano bang gagawin mo? Magtanong. Kailangan ko linisin ang katawan mo sa pamamagitan ng ritual. Kapag hindi ko to ginawa, magiging katulad ka rin nila, ate girl. Ha? Magiging katulad nino? Ay, naku, OA mo ah. Gamot yung ininom ko, hindi bawal na gamot. Oo, pero baka sa susunod na araw at mga panahon, isa ka na rin sa nasisiraan ng bait at nananaga dyan sa kalsada. Ha? Nakita mo naman yung nangyari sa ibang tao dito. Baka gamot ang dahilan kaya sila nagkakaganyan. O so ngayon, magpapagamot o magpapabaliw ka? Hinila niya ako paupo. Pagkatapos, idiniin niya ang 2 daliri niya sa noo ko habang bumubulong ng dasal. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit. Para bang may tumutusok sa noo ko. Pero sandali lang iyon. Ay
Ayan, tapos na. Huwag ka nang iinom ulit nun ha. Tiisin mo na lang ang sakit ng ulo mo. Huwag kang basta-basta umaasa sa gamot. Hindi ka naman makakasigurong magpapagaling ka talaga ng mga gamot na yun eh. Baka mamaya imbis na gumaling ka, lalo ka magkasakit. Oo na, sige na. Sorry na. Kala ko pa naman kung may nagawa akong krimen kung makareact ka dyan. Sige na, alis na ako. Nessa! Nessa, nandiyan ka ba? Ako, nandyan si Ray. Sa wakas makikita mo na rin yung one day vlog ko. Hindi, magtatago ako. Hindi niya ako pwede makita. Ano kasi, baka magustuhan niya ako imbis na ikaw. Ano? Kapal naman ng face nito. Bakit ka ba nagtatago, hoy? Basta! Ay nako, doon lang ako sa kusina. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo, Beshi. Bye-bye! Ay, naku. Weird talaga. Ray? Oh, bakit ka nandito? Tulungan mo naman akong hanapin si Rosita. Bigla na lang kasi siyang nawawala eh. Kabayo talaga na yun oh. Daig pang tao kong tumakas. Pinatalikod lang ako tapos umalis na eh. Nawawala na naman si Rosita? O sige, sandali lang ha. Magpapalit lang ako ng damit, hanapin natin siya. Sinara ko ang pinto at nagtungo sa kusina kung saan naroon si Ofelia. Ngunit wala na siya ron. Pero nakita kong bukas ang pinto papunta sa likod ng bahay. Dumungaw ako at nakita ko ang kabayo na kumakain ng tuyong dahon. Ay, dito ka lang pala. Ray! Ray, halika rito! Nandito si Rosita. Ay, nako, ikaw talagang kabayo ka. Atakihin pa sa nervous tong si Ray dahil sa'yo eh. Paano siya napunta rito? Sabi ko na nga ba, dito lang siya makikita eh. Sabi niya, pinapasyalan niya lang daw ako. Mahal na mahal ka talaga ni Rosita. Saka nga pala, pumunta tayo kay Aling Rosario. Magpatingin ka sa kanya. Hindi normal yung sakit ng ulo mo, pati yung mga panaginip mo. Baka matulungan ka niya dahil sa, alam ko, isa siyang babaylan eh. Teka, sasamahan mo ba ako? Oo, sasakay na lang tayo kay Rosita para mas mabilis. Biglang sumaya ang puso ko ng mga sandaling iyon. Habang mabilis na tumatakbo ang kabayo, bumibilis din ang tibok ng puso ko. Nasa likuran ko si Ray at mahigpit na nakahawak sa bewang ko dahil baka mahulog ako. Para kaming nasa pelikula na nangangabayo sa gitna ng kakahuyan. Sana ganito na lang tayo palagi, Ray. Oo naman, Nessa. Si Rosita, siya yung pinakasaksi ng pagkakaibigan nating dalawa. Pagkakaibigan? Magkaibigan naman tayo, di ba? Malapit na tayo sa bahay ni Aling Rosario. Medyo matarik lang ang daanan na kaya umawa ka na mabuti. Sige. Malalaman din natin kung bakit ka nagkakaganyan. Medyo nasaktan ako sa sinabi niya. Matagal ko na talagang gusto si Ray. Pero hanggang kaibigan lang pala talaga ang tingin niya sa akin. Masakit palang mahalin ang taong hanggang pagkakaibigan lang ang kayang ibigay sa'yo. Nandito na tayo. Oh, bakit parang malalim ang iniisip mo? May masama ba akong nasabi sa'yo? Ha? Wala. Wala naman. Medyo nahihilo lang yata ako. Oh, ano naman yung sinasabi ni Rosita sa'yo? Wala. Iniisip ko lang kung bakit Rosita yung pinangalan mo sa kabayong to kahit lalaki naman talaga siya. Ayos kayang pakinggan. Rosita pero lalaki. Oh, teka, ayun na pala si Aling Rosario. Aling Rosario! Nandito na po kami ni Nessa. Ay galing ako sa likod ng bahay eh. May kinuha akong mga halamang gamot. O halika, pasok kayo. Sige po. Pagpasok namin sa bahay ni Aling Rosario, nakita ko ang mga bote ng langis at mga ugat na nakalagay sa estante. Mayroon ding matutulis na bagay na nakasabit sa bubong at iba't ibang anting-anting sa dingding. Ay kailangan kitang tawasan para malaman natin ang pinagmula ng sakit mo, iha. Sige po. Teka, doon lang muna ako sa labas ha.
Ikaw ang bahala. Magsisimula na po ba kayo? Oo. Pero gusto ko lang sabihin na parang wala ka namang ordinaryong sakit Nagsindi siya ng insenso at pinaikot iyon sa paligid ko. Nagulat ako nang kumuha siya ng patay na manok at inilagay iyon sa harap ng altar bilang alay. Pagkatapos, nagsimula siyang magritual. May hawak siyang maliit na kampana na paulit-ulit niyang pinapatunog habang umiikot sa harapan ko. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang kumirot ng matindi ang sentido ko. Aray! Sakit ang ulo ko! Ay Nessa, hindi pangkaraniwang sakit ang meron ka. Naku, senyalis na tinatawag ka na ng iyong kapalaran. Kapalaran? Oo. Mamanahin mo na ang pagiging babaylan ng nanay mo. Hindi mo ito matatakbuhan. Kahit ano pang gawin mo. Magiging katulad po ako ng nanay ko. Pero ayoko pa maging katulad niya eh. Ayoko po talaga maging babaylan. Magugulo lang po kasi yung buhay ko eh. Ayoko pong lumaban sa masasamang nilalang. Iha, wala kang karapatang tanggihan iyan. Tanggapin mo na lamang ng buong puso. Kapag tinalikuran mo ang kapalarang yan ay naku, mababaliw ka. Ano? Mababaliw po ako? Mahirap para sa akin ang magdesisyon ng biglaan. Naisip ko tuloy na sana hindi na lang ako nagtungo kay Aling Rosario para hindi ko na nalaman ang dahilan ng pagkakasakit ko. Noon pa man, madalas sabihin ni nanay na ayaw niyang maging babaylan ako dahil hindi lang mga elemento ang makakalaban ko, kundi pati mga aswang. Umalis kami sa bahay ni Aling Rosario na magulo pa rin ang isip ko. Oh, ano bang pinag-usapan niyo ni Aling Rosario kanina? Sabi niya, mababaliw daw ako kapag hindi ko tinanggap yung kapalaran kong maging babaylan. Oh, talaga? Mm-mm. Wala namang masama sa pagiging babaylan At saka isa pa, maganda yon dahil kaya mong gamutin ang mga sakit na hindi kayang lunasan ng mga doktor. Diba? Noon kasi, masaya si nanay dahil akala niya hindi ko mamamana yung pagiging babaylan niya eh. Tapos ngayon, bigla ko na lang malalaman na magiging katulad niya rin pala ako. Alam mo naman kung bakit namatay si nanay, di ba? Dahil sa pakikipagtunggali niya sa isang aswang. Alam ko masakit yon para sa'yo. Kahit hanggang ngayon. Kaya dapat mong tanggapin ang pagiging babaylan para may pagiganti mo ang nanay mo. Pero kung ayaw mo, wala naman ako magagawa. Ikaw pa rin masusunod. Susuportahan naman kita kahit anong desisyon mo. Mas lalo akong nahuhulog kay Ray kapag nararamdaman kong lagi siyang nasa tabi ko kahit na ano pa ang mangyari. Nang bumalik na sila ni Rosita sa hasyenda, nagtungo naman ako sa balete para makausap ang kaibigan kong si Ofelia. Nandoon na kaagad siya na para bang alam niya kung kailan ko siya kailangan. Ayun na naman ang mukha mong parang gusot na papel. Alam ko na iniisip mo. Naguguluhan ka tanggapin ang pagiging babaylan o hindi? Hala, paano mong nalaman yon? Wala ka naman dun kanina. Ako pa ba? Mas marami pa akong alam kaysa sa'yo, no? Tanggapin mo na, ate girl. Wala namang mawawala. Lalo na sa'yo, kaysa naman mabaliw ka at mamulot ka ng papel sa kalsada dahil akala mo pera. Grabe. Sa tingin mo ba, kaya kong maging babaylan? Oo naman, no? Kaya-kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ay, ang totoo kasi natatakot ako eh. Pero alam mo, suportado pa rin ni Ray na maging babaylan ako. Tapos pati ikaw. Ay, mga kaibigan ko nga kayo. Kaya alam kong hindi niyo ako itutulak sa kapahamakan eh. 'Di ba? Hindi niyo ako pababayaan kung sakaling lapain ako ng mga aswang gaya ng ginawa nila kay nanay. Siyempre hindi, no? Ako mismo ang tatapos sa kanila kapag may ginawa silang masama sa'yo, Beshi. Teka. May paparating. Alis na ako, ha? Sige. Ingat ka. Oh, Ray. Bakit ka nandito? Hinahanap ka niya. Wala ka dun sa bahay niyo, kaya alam kong dito ka matatagpuan. Ano sabi mo? Naku, Ray. May sinabi sa akin si Rosita. Oh, Ang sabi niya, may imlan daw na aswang sa baryo.
Isa raw yung aswang na galing sa dimensyon ng mga engkanto. Ha? Baka ang tinutukoy niya yung kaibigan mo. Ha? Sandali lang, tatanungin ko si Rosita. Rosita, nakita mo ba kami nag-uusap ng kaibigan ko? Siya ba yung aswang na Imlan na sinasabi mo? Hindi raw. Nagulat ako nang bigla akong niyakap at hinalikan ni Ray. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng sandaling iyon. Matutuwa ba ako o mababastusan sa bigla niyang ginawa? Pero nang titigan ko siya sa mga mata, mas nararamdaman ko ang saya. Teka, Ray, bakit bigla-bigla ka namang nangahalik dyan? Pasensya ka na. Natuwa lang ako sa'yo. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Hindi ko napigilan. Di ba sabi mo hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa akin? Kaya wala kang karapatang halikan ako, no? Pasensya ka na. Alam ko naman na sumama ang loob mo nung sabihin ko kaibigan lang kita kaya gusto kong bumawi sa'yo. Ang totoo niya, Nessa, mahal kita. Ha? Naduduwag lang akong sabihin sa'yo yun kasi akala ko hindi mo ako gusto. Akala ko kaibigan lang din ang tingin mo sa akin. Totoo ba yan? Gusto mo rin ako? Oo, matagal na. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil takot ako. Ang totoo niyan, Ray, gusto rin kita. Matagal na kitang mahal. Sa wakas, nasabi ko na rin sa kanya ang nararamdaman kong ilang taon ko nang tinatago. Tuwang-tuwa ang kabayong si Rosita habang pinagmamasdan kaming nagyayakapan. Dahil sa sobrang saya ko ng araw na yon, kahit sinong makakita sa akin sa kalsada, nginingitian ko. Nang pauwi na ako sa bahay galing sa ilog, natanaw ko si Mang Ben na papalapit. Iiwas pa sana ako, pero tinawag niya ako. Nessa! Abay, kumuha ka na ulit ng gamot. Tinira ko talaga ito para sa'yo. Pasensya na po, Mang Ben. Pero hindi pa po kasi ubos yung gamot na kinuha ko sa inyo eh. Ano? Hindi ubos o hindi mo ininom? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap kumuha ng gamot sa kagubatan tapos itatapon mo lang? Po, hindi ko po tinapon Huwag ka na. na magsinungaling. Alam na alam kong ginagawa mo. Wala kang respeto. Sana ka hindi ka na tuluyang gumalik sa sakit mo. Teka lang, Mang Ben. Bakit po ba kayo nagagalit? Dahil lang po sa pagtanggi kong bumili ng gamot, nagkakaganyan kayo? Oo, pinaghirapan ko yun anak na. Kung hindi mo sana kinuha para itapon, abay sana may nakainom na ibang tao. Walang iya ka talaga. Nagtaka ako sa naging reaksyon ni Mang Ben. Kabaligtaran iyon ng pagkakakilala ng mga tao sa kanya bilang mabait at mahinahon na magsalita. Kinaumagahan, nagtungo ako sa asyenda para magsumbong kay Ray tungkol sa nangyari. Galit na galit siya sa mga sinabi ni Mang Ben sa akin. Sabi nga ng kaibigan kong si Ofelia, hindi raw totoo yung mga gamot niya eh. May mahe ka lang daw yun. Baka naman totoo yun. Kaya siguradong ganyan siya umasda. Dadaanan kita mamayang gabi sa bahay ninyo. Hahanapin natin kung saan siya naglalako. Nako, ayokong pag-aksyahan ng panahon yung matandang yun, no? Ako gusto kong malaman kung may tinatago ba talaga siya o wala. Sumama ka na. Paano naman pag mahuli tayo nun, Aber? Siyempre mag-iingat tayo, no? Sige, sabi mo yan, ah. Mapilit ka lang talaga eh. Nang sumapit ang gabi, pinuntahan ako ni Ray sa bahay. Iniwan lang niya si Rosita dahil baka makasagabal lang daw ang kabayo sa amin. Nagsuot ako ng itim na long sleeves at pareho kaming nagtakip ng muka para hindi kaagad kami makilala. Nahanap namin si Mang Ben sa baryo. Nakita namin siyang kumakatok sa mga bahay at pilit na pinagbibili ang kanyang mga gamot. Tingnan mo. Kahit walang balak bumili ang mga tao, ayaw niya talagang umalis, ano? Naku, ganyan din siya sa akin. Gagawin niya talaga yung lahat para lang mapabili ka. Ano kayang meron sa gamot niya? Balita ko, wala naman daw siyang alam na mga ganyang bagay lalo na sa halamang gamot.
Sino naman ang sabi niyan? Si Aling Rosario. Bakit hindi sinabi sa akin ni Alang Rosario yung tungkol dyan? Bakit hindi niya pinagsasabihan ng mga tao na peke pala yung nilalako ni Mang Ben? Ayaw niya raw ng gulo eh. Tahimik na raw ang buhay niya bilang babaylan. Isa pa, ayaw niya raw makipaglaban sa mga aswang. Physical man o espiritual. Ganon? Ako, Ray, Nako, ano yung lingon ni Mang Ben sa paligid ah? Mukhang may balak siyang pumasok sa kagubatan. Mas kailangan nating maging mas maingat. Binantayan lang namin siya at hindi nga nagtagal, pumasok siya sa kagubatan. Maingat kaming sumunod sa kanya. Nakarating siya sa abandonadong ilog sa baryo. Inabandona iyon dahil marami raw nalulunod at namamatay doon. anong gagawin niya rito? Magpapakamatay pa siya? Di ba maraming namamatay sa ilog na yan? May sumpa ang ilog na to. Kaya nga lahat ng mga tao doon sa may kabilang ilog na liligo eh. Doon sa pinaliliguan ni Rosita. Huwag mo naman lakasan yung boses mo. Baka marinig na tayo. Pasensya na. Pero delikado rito. Pinagbabawalan ng mga tao na lumapit sa ilog na yan dahil maraming namamatay. Siguro may malalim lang siyang dahilan kung bakit siya nandito. Oh, inilapag niya na sa lupa yung plastic na may mga lamang gamot. Teka, baka tatalod siya. Hindi naman siguro baliw yan para magpakamatay, no? Hindi ako papayag na may makasira sa plano ko. Papatayin ko ang lahat ng may pumigil sa akin. Naku, Pre, bakit may mga aninong lumalabas mula sa tubig? Tingnan mo, pinapalibutan nila si Mang Ben. Katulad din sila ng mga aninong nakikita kong sumusunod sa mga taong nagwawala sa baryo. Pati na rin kay Mang Ben. Tignan natin kung anong gagawin niya. Parang hindi naman siya sinasaktan eh. Parang kontrolado niya sila. Naku, paano niya nagagawa yun? Siya ba yung aswang na imlan? Kailangan na natin kumilos para maunahan na natin sila. Mapapasa kamay ko na ang baryo. Walang laban sa akin ang mga mahihinang nilalang na yon. Naku, ang malala pa kinakausap niya yung mga anino, Ray. May koneksyon siya sa mga anino. Ibig sabihin, siya ang namumuno sa kanila. Kailangan malaman to ng mga taga-baryo. Tara na, umalis na tayo dito. Isa-isa natin silang pagsasabihan na masamang nilalang yan si Mang Ben. Nessa, papunta ang mga anino. Ha? Papalapit sila sa kinaroroonan natin. Naku! Tumakbo kami para makaalis doon sa kagubatan. Pero nakasunod pa rin sa amin ang mga anino. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling dumating ang kabayong si Rosita. Napatigil ang mga anino nang lumikha siya ng malakas na tunog. Kitang-kita namin sa sinag ng buwan ang pag-atras ng mga anino nang humarap sa kanila ang kabayo. Good timing talaga ang dating mo, Rosita. Nakita mo bang mga anino? Mga kalaban natin yan. Ray, umatras ka na. Naghahanda siyang lumaban. Tingnan mo yung mga mata niya, oh. Nagiging kulay asul. Rosita, mag-iingat ka sa kanila, ha? Alam kong kaya mong labanan yung mga anino na yan. Diyos ko, umiikot ang mga anino kay Rosita. Tulungan niyo po ang kabayo ko. Mabuti siya kabayo kaya huwag niyo po siyang hahayaang mapatay ng mga yan. Ako, kinikis-kis ni Rosita yung mga paa niya sa lupa na parang may tinatawag na malakas na hangin. Alam naming may paparating na malakas na hangin dahil nababali ang maliliit na puno na nadadaanan nito. Umikot sa ere ang mga dahon habang tinatangay ng hangin. Hindi iyon ordinaryong hangin dahil unti-unti itong nagiging ipo-ipo. Napalingon si Rosita sa amin bago siya lumikha ng napakalakas na ingay para itaboy ang mga anino. Tinangay naman ng ipo-ipo ang mga anino hanggang sa bigla silang nawala. Rosita, ayos ka lang ba? Naubusan ka na ba ng lakas? Teka, Nessa, tingnan mo. Nandun pa si Mang Ben. Ako, oo, sandali lang. Wala na yung matanda rito. Saan kaya napunta yun? Ray, wala na rin si Mang Ben. Ano? Ganito, bukas na bukas, sasabihin natin sa mga taga-baryo, ang lihim na matandang yon. Baka may kinalaman ng gamot na nilalako niya kaya nagkakaganito yung mga tao nun. Tama ka. Rosita, salamat sa pagdating mo ah. Kung hindi ka dumating baka patay na kaming dalawa ni Ray dito. Anong sabi mo? Isa kang bantay? Matagal mo nang binabantayan ng hasyenda at ang baryo? Pero bakit? Nessa, anong sinasabi niya sa'yo? Ray, sabi niya bantay raw siya ng baryo at ng hasyenda.
Pinapadala raw siya ng mga engkanto para protektahan yung mabubuting tao laban sa aswang na imlan. Teka, kung makakausap lang sana kita, Rosita. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito ha. Rosita, doon ka na muna magpahinga sa asyenda ha. Hindi pa ito yung huli mong laban, okay? Kailangan mo pang harapin si Mang Ben para matupad yung mission mong protektahan ng mabubuting tao. Dahan-dahan lang sa pagtayo, Rosita. Pinilit ng kabayo na makatayo pero bumabagsak siya sa lupa. Inalalayan namin siya ni Ray. Pero biglang nagliwanag ang katawan nito. Napaatras kaming dalawa sa sobrang gulat at takot. Anong nangyayari? Rosita, binabawi ka na ba ng kapwa mo mga engkanto? Teka, huwag mo ko iiwan. Kahit kabayo ka tao ako, mahal na mahal kita. Pinangalan pa nga kita sa nanay ko kaya kahit alam ko lalaki ka, Rosita pa rin ang pangalan mo. Uy, ano ka ba Ray? Huwag kang masyadong OA. Baka ginagamit lang niya yung kapangyarihan niya kaya siya umiilaw. Kung aalis siya, magsasabi naman yan sa akin eh. Tignan mo siya. Mula ulo hanggang paa umiilaw siya. Para siyang nababalot ng liwanag. Ako silaw. Sakit sa mata. Ako rin. Tigan ng diretso. Rosita, huwag mo kami iwan ni Nessa. Saksi ka sa pagmamahalan naming dalawa. Gusto ko hanggang sa mag-asawa kami at magkaanak kami. Nandito ka pa rin sa tabi namin. Teka, ano nangyayari? Ha? Bakit parang nagiging tao yung paa niya? Oo nga. Mas lalo pang lumiwanag ang katawan ng kabayo. Kaya napatakip kami ng aming mga mata. Napayakap sa akin si Ray sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa, nawala rin ang liwanag. Kaya dahan-dahan naming inalis ang aming mga kamay sa aming mga mata. Nagulat ako nang makita kung sino ang nasa harapan namin. Si Rosita, naging balang. Oo. At kilala ko siya. Ray, siya si Ophelia. Ophelia, yung kaibigan mo madalas mo nakikita sa puno ng balete? Oo, siya nga. Sa wakas, nagkaroon din ako ng lakas na loob na magpakilala sa iyo, Ray. Nagulat ka ba? Huwag ka mag-alala, hindi ako masamang nilalang. Ako ang bantay ninyo. Ako si Ophelia. Teka lang, Ophelia. Bakit mo naman tinago sa akin yung totoo mong pagkatao? Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin kaagad na tikbalang ka pala? Ramdam mo naman nakakaiba ako, di ba? At saka isa pa, gusto ko kayong sorpresahin. Sa totoo lang, matagal na ako naiinis sa inyong dalawa eh. Kapag magkasama kayo, umaasa kayong magkaibigan. Pero kapag ako lang kausap ninyo, Diyos ko, kung ano-anong mga sinasabi ninyo at pinatutunayan nyo kung gano'n nyo kamahal ang isa't isa. Natutuwa ako dahil sa wakas, naging totoo na rin kayo sa isa't isa. Ay nako, Ophelia. Ikaw lang pala si Rosita. Pwede bang payakap? Nag-alala talaga ako sa'yo kanina eh. Actually, hindi naman mahirap itabo yung mga yun. Kaya-kaya ko sila. Talaga? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero ang alam ko, isa kang napakabuting kaibigang tikbalang. Pwede ba huwag mo ako tawagin tikbalang? Rosita na lang ulit tawag mo sa akin. Ikaw naman, Nessa. Siyempre, Ophelia pa rin tawag mo sa akin, ha? Oo naman. Ikaw pa rin si Ophelia para sa akin, no? Kailangan mo nang tanggapin ang basbas ng isang babaylan. Ikaw lang ang makakapatay sa mga aswang na imlan na yan. Kapag hindi ka kumilos, marami pang mamamatay sa baryo. Ganon? Sige, tatanggapin ko na. Bukas na bukas pupunta ako kay Aling Rosario. Nang gabing iyon, bumalik si Ophelia sa pagiging tunay na kabayo para maitago ang kanyang sikreto. Kinaumagahan, dinala namin si Rosita sa bahay ni Aling Rosario. Humingi ako ng tulong sa kanya upang basbasan niya ako. Natawa naman ang matanda sa naging desisyon ko. Ay, mabuti naman at nakapagdesisyon ka na, Nessa. Ikaw lang ang makatatapos sa kasamaan ng imlan na yon. Wala na akong kakayahang labanan pa siya dahil matagal nang nawasak ang anting-anting ko at matanda na rin ako. Ano naman po bang ipanlalaban ko sa aswang na imlan na yun? Matatalo mo lamang sila sa pamamagitan ng anting-anting at ritual.
Anting-anting na may basbas ng iyong ina. Alam na po namin kung sino ang aswang na Imlan. Si Mang Ben. Siya ang kumokontrol sa mga anino. Lalo na nakita namin siya kagabi dun sa ilog. Siya nga ang tunay na aswang. Pero nananatili akong tahimik dahil wala na akong kakayahang kalabanin siya sa lakas ng pwersang meron siya eh. May edad na ako at kailangan ko nang ipasa sa iba ang pagiging babaylan ko. Pero paano niya po nakukontrol ang mga aninong yun? Ang mga aninong iyon ay mga aswang na Imlan din. Galing sila sa ibang dimensyon ng mga engkanto. Ang totoo niyan wala silang sariling katawan. Ginagamit lamang nila ang katawan ng matandang iyon eh. Ano po? Ginagamit lang nila si Mang Ben? Oo. Ginagawa nila iyon para malaya silang makapambiktima at mamuhay sa mundo ng mga tao. Nagpapanggap silang mababait para makuha ang tiwala ng mga tao. Tapos sa kanila mamanipulahin ang isip ng mga ito. Lalabas lang ako sandali. Titignan ko si Rosita. Mabuti naman at sinama niyo ulit yung tekbalang na yan, ano? Alam niyo po yung tungkol sa kanya? Matagal na. Sige na, lumabas ka na muna para masimulan ko na ang pagbabasbas kay Nessa. Naglagay siya ng banal na halaman, usok, langis at tubig sa isang palanggana. Pinaghalo-halo niya iyon habang nagsasagawa ng ritual. Kagaya ng una niyang ginawa, sumasayaw siya habang nagdarasal. Medyo matagal ang pagbasbas sa akin. Pagkatapos ng ritual, pakiramdam ko ay naging mas magaan at masigla ang katawan ko. Kahit may basbas ka na, hindi ka magiging ganap na babaylan hanggat hindi ka kinikilala ng buong komunidad. Nagiging ganap lamang ang isang babaylan kapag kinilala siya bilang manggagamot at espiritual na gabay. Teka, ano pong kailangan kong gawin? Magtiwala ka sa sarili mo. Tuturuan kita tungkol sa mga halamang gamot, sa panghihilot, pagdarasal at pagre-ritual. Ang totoo dapat turuan muna kita bago kita binasbasan eh. Pero kailangan muna kasi kitang palakasin para mapatay mo ang Imlan. Teka, tapos na ba, Aling Rosario? Oo, tapos na. Pero may isa pa akong iahandog kay Nessa na magagamit niya laban sa mga aswang na Imlan. Ano naman po yun? Binuhat niya ang kanyang baul at binuksan iyon sa harapan ko. Iisa lang ang laman nito. Isang lumang anting-anting na nakita ko noon sa nanay ko. Makapal lang alikabok na nakadikit doon. Nang punasan ni Aling Rosario ang mga alikabok, lumitaw ang kinang ng anting-anting. Kilala ko ang mga anting-anting at mga mutya na nandoon. Hindi ako maaaring magkamali. Teka, di ba pagmamayari po yan ng nanay ko? Nakita ko na po yan sa kanya noon eh. Tama ka. Sa nanay mo nga iyan. Bago kasi siya namatay, iniwan niya ito sa akin. Ang sabi niya, kapag dumating ang araw na magiging katulad ka na niya, ibigay ko raw sa iyo ang mga ito. Akala kasi namin noon hindi ka na magiging babaylan dahil wala kang potensyal eh. Ano naman po gagawin ni Nessa sa anting-anting na yan? Yan ang gagamitin niya laban sa aswang na Imlan. Magtiwala ka rito, iha. Kapag wala kang tiwala sa anting-anting, hindi lalabas ang kapangyarihan nito. Opo, alam ko po. May dasal pang sinasambit ang nanay ko kapag ginagamit niya po yan dati. Dasal iyon ng proteksyon. Bago kita iharap sa aswang na Imlan, tuturuan mo na kita ng dasal. Umaasa akong matatalo mo siya, Nessa, ha? Natatakot po ako eh. Pero sige po, gagawin ko po yung nararapat. Habang nag-uusap kami, biglang pumasok si Ophelia. Katawang kabayo, ngunit anyong tao ang kanyang muka. Ngumiti siya sa akin, pero halatang may halong inis ang kanyang ekspresyon. Nessa, hanggang ngayon ba mas nananaig pa rin ang takot mo? Hindi ba simula noon ay pinapalakas ko na ang loob mo? Natatandaan mo sinabi ko sa'yo na 5 taon na ang nakakalipas, na darating ang araw, harap ka talaga sa malalaking laban. Ito na pala yun? Grabe naman.
Halos hindi pa ako nakakapaghanda eh. Kala ko kasi inuuto mo lang ako pero totoo pala. Ay, ito na yon, oo. At bakit naman kita uutuin, no? Simula nung una kitang nakita. Alam mo naman, simula din nung naging magkaibigan tayo, hindi pa ako nagkukulang sa'yo. Halos araw-araw sinasabi ko sa'yo malakas ka. Mas malakas ka pa nga sa nanay mo. Talaga? Hindi mo naman kasi sinabing aswang yung paghahandaan ko eh. Ay, salamat sa pagbabantay kay Nessa ha. Tinupad mo nga ang pangako mo sa nanay niya. May isa rin akong pangako. Hindi ko hayaang mamatay ang nanay niya nang walang hustisya. Ngayon, maniningil kami ni Nessa. Rosita, mas maganda bumalik ka na sa pagiging kabayo mo. Baka mamaya may makakita pa sa'yo eh. Tao po! Tao po! Aling Rosario, nandiyan po ba kayo? Ay naku si Dado iyon. Bilisan mo na, bumalik ka na. Sige na. Ha? Nandito na naman yung pangit na yon. Mabilis na nag-transform si Ofelia bilang isang kabayo. Binuksan ni Aling Rosario ang pinto at nagulat ako sa kalagayan ni Mang Dado. Namamaga ang kanyang mga paa at kamay. Halos hindi na siya makabuhat ng mabibigat na bagay dahil sa sobrang pamamaga. Ay naku nandito ang gamot mo Dado. Oh, Salamat po. Nessa, andito rin pala kayo ni Ray. Kaya pala hindi ka na nagwawala dahil may sakit ka. Oo. Biglaan lamang itong nangyari. Pero dahil sa tulong ni Aling Rosario, unti-unti na akong gumagaling. Ano ho bang nangyari sa'yo? Sinumpa ako ng isang tikbalang eh. Ano? Sinampa ka ng tikbalang? Oo. Pero di bale. Pero darating din ang panahon na babawiin niya sa akin ang sumpang ito. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Rosita, pero ang kabayo ay kaagad ding umiwas ng tingin. Kaagad iniabot ni Aling Rosario ang gamot kay Mang Dado at umalis din kaagad ang lalaki. Nang mawala na si Mang Dado, pinitik ko ang ulo ni Rosita. Tinangka naman itong sipain ako kaya kaagad akong umatras. Sige, subukan mong saktan ako, hindi kita papatawarin dyan. Tama na yan. Mamaya kung saan pa mapunta yung usapan ninyo. Kayong dalawa ha. Siguro naman may kakayahan tong si Rosita na alisin ang sumpa na yun dahil siya naman yung may gawa eh. Sana lang talaga. Hindi magandang sumumpa ng kapwa Ikaw talaga Rosita. Kaya pala sinabi mo nung nakaraan na deserve niya yung nangyari sa kanya dahil ikaw pala may gawa nun ay napala mamayang gabi. Isang madugong labanan na magaganap ha. Magtiwala ka sa anting-anting mo Nessa. Hindi ka pababayaan yan sa oras ng kapahamakan. Alam nito kung kailan ilalabas ang kanyang kapangyarihan. Sige po. Alis na po kami, Aling Rosario. Pinabasbasan ko kayo sa labanan na harapin ninyo mamaya. Alam kong sasalakay siya. Gayon nasaksihan niyo na pala kung sino talaga siya. Kahit wala akong kakayahang lumaban, tutulungan ko po si Nessa. Sa hasyenda kami dumiretso ng araw na iyon. Hindi ko na kailangan maghanda dahil wala pa naman akong kaalaman. Ang pinagkakatiwalaan ko lang na magliligtas sa akin ay ang anting-anting na iniwanan ni nanay. Kahit anong mangyari, Nessa, sasamahan kita hanggang dulo. Tandaan mo, nandito lang kami ni Rosita sa likod mo. Alam mo, ang saya-saya ko. Matapos yung ilang taon ng pagkakaibigan natin bilang magkaklase, nasabi mo na rin sa wakas yung bagay na matagal ko nang gustong marinig. Ngayon, mas may rason na akong ipanalo yung laban. Ako rin naman, may dahilan na rin ako para lumaban. Sabay nating tatalunin ang aswang na imla na yon para may pagpatuloy natin ang pagmamahala natin. Pagkatapos natin mag-aaral, magtatrabaho tayo at kapag nakapag-ipon na tayo, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Pinanghahawakan ko yung lahat ng sinabi mong yan, Rhea. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Sino ba naman ako para humindi? Niyakap ako ni Ray at akmang hahalikan pero mahina kaming sinipa ni Rosita na ngayon ay naging si Ofelia na naman. Natakot kaming pareho ni Ray na baka may makakitang ibang tao sa kanya. Ang landi
ninyo talagang dalawa? Hoy, doon naman kayo maglandian sa lugar na walang makakakita. Pinangiinggit nyo sa akin yung ginagawa ninyo? Kaibigan ka namin ni Nessa at alaga kita. Ba't ka naman maiinggit? Ikaw talaga oh. Hoy, basa-basa ka na lang nagiging tikbalang dyan. Mamaya may makakita sa'yo. Umalik ka na nga sa pagiging kabayo. Ayoko nga. Mas gusto ko yung ganito para marinig mo ang lahat ng sasabihin ko, no? Ay, nako. Kaya pala dati sa tuwing mawawala yung kabayo, nagkikita tayong dalawa dun sa puno ng balete Kasi ikaw pala si Rosita. Ay, grabe ang panguuto mo sa akin. 5 taon yun Kailangan kasi, sis. May mga bagay na hindi mo pwedeng malaman kaagad para mapalakas ang loob mo. Ay, kayo dalawa ha. Huwag na kayong maglambingan dyan. Isipin ninyo kung paano mapapatay yung imlan. Naisip na namin. Very good. Mawiwindang ka talaga, Nessa, kapag nalaman mo kung sino ako at kung ano ako sa'yo. Ay, may pa-surprise ulit? Yep. Sasabihin ko sa'yo kapag tapos mo ng patayin ang aswang na imlan. Ano ba yun? Ang bala ko sana nagsabihin sa taga-baryo na aswang ang matandang naglalako ng gamot. Pero napaisip ako na mas mabuting wala silang alam. Tayo lang naman ang haharap dun Hindi mo sure, pero sabihin mo man o hindi pa rin makokontrol ang imlan. Alam ko, gagamitin niya pa rin ang mga tao laban sa atin. Pero chill lang kayo guys, kaya natin to. Ang beauty ko nang bahala sa lahat. Napangiti ako kay Ray at muli niya akong niyakap. Nang sumapit ang gabi, nagsimulang nagkagulo ang mga tao. May kanya-kanya silang itak at naglalabanan sa gitna ng kalsada. Lahat sila, puro matatapang. Hindi ko na alam ang aking gagawin kung paano sila mapipigilan. Hindi rin namin mahanap ang aswang na imlan. Ray, hindi natin sila pwedeng tingnan ng ganyan. Rosita, ano sabi mo? Magaan ng tikbalang ka? Naku, ano ka ba? Baka mapahama ka. Teka, kung may magagawa ka man sa anyong itikbalang mo, sige, magpalit ka na ng anyo. Teka, nakakaawa naman sila pati yung mga bata. Nang mag-anyong tikbalang si Rosita, parang hindi lang siya pinansin ng mga tao. Tinuruan niya ako ng dasal, sinunod ko yun ng buong puso. Napapaluwa ako habang binibigkas ko ang ritual na makakapagpawalang bisa sa kontrol ng aswang na imlan sa mga tao. Maya-maya pa, biglang natumba ang mga tao sa gitna ng kalsada. Lahat sila nawalan ng malay. Teka, ano yun? Imbis na tumigil, parang pinatay mo naman sila. Hoy, hindi nawalan lang sila ng malay. Normal lang yan. Ang alalahanin mo yung paparating na malakas sa kalaban. Ang imlan? Nessa, ang mga anino na nakikita mo ay puro mga imlan. Ang pinuno ng imlan ay paparating na. Mas malakas, mas matalino pero alam ko kakayanin mo to. Ayun na siya. Naku, Magandang gabi sa inyo. Baka gusto ninyong bumili ng nilalako ko. Sabi ko na nga ba, at tinutulungan kayo na tikbalang na yan. Parehas lang tayong nagmula sa mundo ng mga engkanto, kaya bakit hindi tayo nagsasani puwersa? Hoy, sasani puwersa lang ako sa mga taong magaganda, no? Hindi tulad mo sa napakapangit. Ganun pala. Pwes, ibabalik kita sa pinanggalingan mo. biglang lumabas ang itim na anino sa katawan ni Mang Ben. Natumba sa lupa ang katawan ng matandang lalaki. Palutang-lutang ang anino sa ere at bigla itong nawala. Nagulat ako nang hilahin ni Ofelia si Ray at niyakap na mahigpit. Kasabay nun ay ang malakas na paghampas ng katawan ni Ofelia. Nagdulot kaagad iyon ng isang malalim na sugat. Hindi mo masasaktan ang mga tao, mahal ko! Tessa, gamitin mo ang anting-anting sa kanya. Gamitin mo ang ritual na tinuro sa'yo ni Aling Rosario. Oo, sige. Tignan ko lang kung hindi ka papalik sa mundong pinagalingan mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapaalis sa mundong to. May sugat ka. Ayos lang ako. Doon ka lang sa likod. Palakasin mo ang loob ni Nessa. Habang nagre-ritual ako, madiin kong hinawakan ang anting-anting. Nakita kong natubuan ng pakpak ang likod ni Ofelia. Lumilipad ang tikbalang sa ere at hinahabol ang nakalutang na anino. Kahit walang katawan ng anino, nakikita ko rin ito kung paano sabunutan si Ofelia at saktan. Walang ingay na nagmumula sa anino, ngunit ramdam kong nanghihina na ito.
Konti na lang mo, ibabalik mo na siya sa lagusan. Magdasal ka pa hanggang sa lumabas ang kapangyarihan ng anting-anting. Oo, sige. Pakiusap. Huwag mo akong biguin. Alam ko ngayon lang kita hinawakan pero kilalanin mo ako bilang bagong tagapangalaga mo. Bumalik na naman ang mga anino sa ere. Kaibigan Tikbalang, maganda ka. Nakahanda na ako. Huwag mo ko tawagin sa kanyang pangalan, no? Hindi ko gusto yan. Pinagbumukha mo akong pangit. Nessa, konti na lang may lalabas mo ng kapangyarihan ng anting-anting. Oo, nararamdaman ko na rin. Paulit-ulit ako nagdasal hanggang sa biglang umilaw ang anting-anting. Tinuon ko iyon sa kinaroroonan ng anino. Napamangha ako nang makita kong hinihigop ng anting-anting ang anino papasok sa loob nito. Winawasiwas ni Ophelia ang kanyang mga kamay. Nagkaroon ng malakas na hangin sa paligid at itinulak nito ang aswang na imlan upang tuluyang makapasok sa anting-anting. Biglang nawala ang ilaw ng anting-anting at nawala rin ng parang bula ang imlan. Nasaan na yung aswang na yun? Nasa pa, edi nasa loob ng anting-anting mo. Nakakulong na siya dyan. Tandaan mo, Nessa, ang bawat nilalang na may lahing engkanto na makukulong dyan sa anting-anting na yan ay magpapalakas sa'yo bilang babaylan. Talaga? Correct! Tapos na ba? Wala na ba kaaway? Wala na, no? Tapos ang laban. Ay, Pero- salamat. Teka lang, tingnan mo na sugatan ako. Ako, Ay, sinira niya ang makinis kong balat. Tutubo pa rin naman yung balat mo eh. Ano tingin mo sa akin? Balat ko bulaklak na kapag binitas magsasanga ulit? Mag-aanyo kabayo na ako ha. Para may mga paparating na mga tao. bumalik siya sa pagiging anyong kabayo. Tiningnan namin ang katawan na ginamit ng aswang. Bigla itong bumaho at umalingasaw ang masangsang na amoy. Maya-maya pa, dumating sina Aling Rosario at ang iba pang taga-baryo. Nagtataka sila sa mga nangyayari. Wala ring ebidensyang napatay namin ang aswang, pero sinabi namin sa kanila na wala na silang dapat katakutan. Ay salamat, nagtagumpay ka, Nessa. Sa susunod na araw, pumunta ka sa bahay, ha? Tuturuan pa kita pagdating sa mga halamang gamot. Sige po. Nessa, proud na proud ako sa'yo. Ang lakas ng kapangyarihan ng espiritu mo. Nagagawa kong bagay na to dahil sa'yo. Ano yung Rosita? Sabi ng alaga mo, kailangan na daw natin makaalis dito. Sige, tara. Umalis kami doon at umuwi na sa bahay. Nagpaiwan ng kabayo sa bahay ko dahil meron pa raw siyang mahalagang bagay na sasabihin sa akin. Nessa, tinanggal ko na ang sumpa kay Dado. Ay gagaling na siya bukas. At saka ito palang gusto ko sabihin sa'yo. Alam mo na ba na ang mga babaylan ay may gabay? Oo, alam ko na yon. Palaisipan nga sa akin kung bakit wala akong gabay eh. Ako kaya ang gabay ng nanay mo. At ngayon, syempre, magiging gabay mo na rin ako. Talaga? Correct. Kaya pala lagi mo ako sinusundan ha? Kasi ikaw pala talaga yung gabay ko. Alam mo, masaya ako na magiging gabay kita, Ophelia. Ay, sa haba-haba ng panahon ng hinintay ko. Sa wakas, nakilala mo na rin kung sino ako at kung ano ako sa'yo. Niyakap ko si Ophelia sa anyong tikbalang. Nang sumapit ang umaga, nagulat na lang ang taga-baryo dahil biglang naging kulay berde ang mga damo. Bumalik na ito sa normal. Samantala, dumalaw si Ray sa bahay ko at sinabing ibibigay na lang daw ng amo niya sa akin ang kabayo. Madali ko naman nakausap ang amo ko kaya pumayag siyang ibigay sa'yo ang kabayo. Kahit naman hindi niya ibigay, wala siyang magagawa dahil gabay ko kaya si Ophelia. Nagpaalam lang ako na maayos. Kaysa naman magulat siya, di ba, na wala na si Rosita. Kung sa bagay. Kapag walang pasok, samahan mo akong pumunta sa bahay ni Aling Rosario ah. Oo naman. Gusto ko ding makita kung paano ko mag-ensayo. Nessa, Mang Dado. Ay, mabuti naman po magaling na kayo. oo. Sabi sa akin ni Aling Rosario, gabay mo raw ang sumumpa sa akin kaya
Nagpapasalamat ako dahil inalis na niya ang sumpa. Mabait po kasi ang gabay ko. Saka, naiintindihan ko na po yung nangyari sa inyo noon. Kaya po pala nagagawa niyo yun. Wala po kayo sa tamang pag-iisip. Kontrolado po kayo ng aswang. Pero sana po, Mang Dado, sa susunod, matuto kayong labanan nyo na. At mas manatili po sana yung kabutihan na gagawin nyo. Patawarin ninyo ako. Tuluyan kong pinatawad si Mang Dado sa mga nagawa niya. Hanggang nagsimula na akong magpaturo kay Aling Rosario kung paano manggamot. Pati ang paraan ng panghihilot ay tinuro niya rin sa akin. Makalipas ang ilan pang linggo, unti-unti akong natuto. Ang unang naging pasyente ko ay si Ate Tess. Ay, matagal na akong may sakit sa puso eh. Kaya sana, kahit gamot man lang mabigyan mo ko ha, para hindi naman ako atakihin. Wala po kayong sakit. Gawa-gawa lang po yun ni Mang Ben noon. Siya po kasi mismo yung nagbibigay ng sakit sa inyo. Kaya wag po kayong mag-alala. Kayang-kaya po kitang pagalingin, Ate Tess. Ay, sana nga. Hanggat nandyan ang kabayo sa tabi ko, meron po magtuturo sa akin kung paano kita mapapagaling. Aba, ang galing mo nga eh. Nakakausap mo ang kabayo ah. Marami pa ang natuwa kay Ofelia dahil isa daw siyang mabait na kabayo. Ang hindi nila alam, siya ang gabay ko. Mas may isip at katapangan pa nga ito kaysa sa tao. Makalipas ang ilang pang buwan, tuluyan na kami nakapagtapos ng pag-aaral ni Ray. Nakapagtrabaho na siya sa bayan at ako naman ay nakilala ng babaylan sa aming baryo. Isang umaga, dinala ako ni Ray sa hasyenda. Kaya kita dinala rito dahil meron akong surprise sa'yo. Ano naman yun? Sana tanggapin mo ang sing-sing na ito. Nessa, will you marry me? Oo naman. Handa ako magpakasal sa'yo, Ray. Salamat. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal kita. Ako rin. Mahal na mahal kita. Saksi si Ofelia sa pagtanggap ko sa singsing na ibinigay sa akin ni Ray. Nagpakasal kami kaagad at nagsama sa iisang bubong. Tumigil si Ray sa pagtatrabaho sa bayan dahil mas kailangan ko siya sa bahay upang tumulong sa akin sa pagkuha ng halamang gamot. Namatay si Aling Rosario sa katandaan pero bago siya mawala, marami akong natutunan sa kanya. Sa kasalukuyan, may 4 na po kaming anak ni Ray. Kinikilala akong babaylan sa baryo. Hindi lang nanggagamot, kundi pumapatay ng mga masasamang aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more powers sa inyong channel. The Boss na Nagmamahal, Nessa. At ayun na nga, ang kwento ni Nessa at ni Ray. Ray. Kaya At ni Ofelia. At ni Ofelia. Third wheeler. Kaya ano man ang favorite part ninyo, ang mga natutunan ninyong lesson, i-comment nyo lang sa baba at malay nyo, ang comment nyo na ang mapili natin bilang Kayanggaw of the Day. Kaya naman patuloy na mag-like, comment, share, and subscribe para magkita-kita pa tayo sa susunod nating video. Thank you! Bye-bye! Di naman hamak na mas mukha siyang kabayo kaysa sa'yo, di ba? Di ba? Ay. Sa may ano po? Shopee delivery. Hinila niya ako po. Malapit na tayong matapos. Yay! Bago mag-7, matatapos. Oy, ulan.